I received information that the ICC prosecutor Bersuda has concluded her preliminary examination against President Rodrigo Roa Duterte for the alleged crime of crimes against humanity. She will now seek judicial authorization from the pre-trial chamber of the ICC to formally conduct investigation against President Rodrigo Roa Duterte. I believe that the decision to move forward into a formal investigation stage is legally erroneous, politically motivated. It is legally erroneous because in the first place, the ICC has no jurisdiction over the subject matter of crimes against humanity as alleged in her information against President Rodrigo Roa Duterte. Secondly, the case, even for purposes of formal investigation, is barred by the principle of complementarity. And thirdly, the investigation is not pursuant or in aid of substantial justice. My first submission is that the ICC prosecutor has no jurisdiction. She alleged in the first instance that the Philippine war on drugs is an instance of a crime against humanity. What is a crime against humanity? A crime against humanity is defined under the statute of the ICC law as a widespread or systematic attack against civilians knowing that the subject of attack are civilians. I will ask the Philippine National Police, when you discharge your obligations under the so-called drug war, did you target civilians? Did you kill civilians willingly because they were civilians? Obviously, the answer is no. Were there deaths as an incident to a lawful operation in connection with the war against drug, you did not target civilians as such. It was coincidental or collateral damage, either because the policeman had the right to defend himself using reasonable force, or they were in fact the subject of an attack and therefore justified by the principle of necessity and proportionality. Pasensya na po kayo. I know these are very technical language, but I speak now as a lawyer and as a member, the only Filipino member in the list of counsel of the International Criminal Court. So kapag ang laban po sa droga ay dahil ito po ay katungkulan na pulis para ipatupad ang anti-drug laws, wala pong intensyon na manarget at pumatay ng sibilyan dahil sila'y sibilyan. Kung meron man pong kapatayan na nangyari, dahil ito po ay gumamit po ng tamang pagdahas at tamang puwersa ang ating kapulisan. Bukod pa po rito, alam po natin, at mamaya po itatakil ko yan sa prinsipyo ng complementarity. Pangalawa, meron lang pong limited jurisdiction temporal, rationate temporal ang ICC. Dahil ang sinabi po nila na ang ating war against drug is a crime against humanity, yung rationale matériel, yung rationale temporaire is limited to June 30, 2016 until 17 March of 2019 when we withdrew from the ICC. Everything that happened before the President took office and implemented the war against drug, and everything that happened after 17 March of 2019 is clearly beyond the rationale temporaire jurisdiction of the ICC. Pero mas importanteng objection po sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutor ay dun sa prinsipyo ng complementarity, at tayo naman po bilang isang naging partido sa ICC, hindi po tayo sana sumapi sa ICC kung hindi dahil sa prinsipyong ito. Ang sinasabi po ng prinsipyo ng complementarity, the ICC will not exercise jurisdiction unless the member state is unable or unwilling to prosecute. Kapag sinabi pong unable, ibig sabihin walang estado, walang hukuman, walang pulis na gumagana. It is a failed state. Ang unwilling po,
is when you have legislation according impunity to an individual. Wala po tayong ganyan sa Pilipinas dahil in the first place, lahat po ng presidente matapos ang kanilang termino, hindi po lahat. 2 presidente matapos ang kanilang termino, nakulong. Ito po si Presidente Estrada at Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At ang pinaka-importanting punto na dapat maintindihan ng lahat ay dahil gumagana po ang mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Meron po tayong independyente, impartial at kompetenteng mga hukuman. Meron po tayong mga piskalya na naglilitis po ng mga patayan dahil nga po dito sa drug war. Kung naalala nyo ang kaso ni Kian, na-convict po ng murder yung mga pulis na pumatay kay Kian. At ngayon nga po, dineklara po ng ating Secretary of Justice at ng ating PNP Chief, at bibigay ko po mamaya ang floor kay PNP Chief, na lahat po ng kaso kung saan merong namatay in the course of a police operation ay iimbestigahan. Hindi po natin kinakailangan ang mga dayuhan na mag-imbestiga ng patayan dahil sa drug war, dahil gumagana po ang sistemang legal sa Pilipinas, merong mga piskal at merong mga hukumang naglilitis at nagparusa na. At mula nga pong naging PNP Chief, si Chief Eleazar, hindi lang po 62 cases ang binigay niya sa DOJ, sinabi po niya, all 6,000 cases ibibigay niya sa DOJ for conduct of investigation. Bakit maghimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya na mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito. Because of complementarity, I am confident that the pre-trial chamber will reject the request for investigation. Pangatlo, it is not in pursuit of substantial justice. Bakit? Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ang karapatan at ang kakayahan ng hukuman para mag-imbestiga upang magsampa ng kaso ay nakasalalay sa kooperasyon ng Estado. Sinabi na po ng ating Presidente, hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung sila ay magsasampa ng kaso, ang basihan ng ebidensya lamang nila ay ebidensya na ibinigay ng kaliwa na siyang pumapatay din ng ordinaryong mamamayan, gaya na nangyari dun sa football player, dyan po sa kailan lang po ang pangyayari. Yang mga patayan ng NPA, yan ang dapat tinitignan ng ICC, hindi ang patayan dahil po sa isang valid and legitimate exercise of police powers, the war against drug. Sasayangin lang nilang panahon, sasayangin lang nilang resources ng hukuman dahil without cooperation from the Philippine state, hindi naman makakabuo ng kaso kung hindi base sa ebidensya na hearsay at galing mismo sa mga komunista at politikong kalaban ng presidente. Which brings me to the last point. Sino ba naghain niyang kasong yan? Hindi ba ngayon gustong tumakbo ng presidente o vice-presidente? Hindi ba politika ang dahilan kung bakit isinampa ang kasong yan? At politika rin ang dahilan kung bakit si Prosecutor Bersuda ay nagsampa. Dahil ang pula sa kanya, ang kinakasuhan lang niya, mga kapwa-Aprikano niya, kinakailangan niya magkaso ng hindi Aprikano para patunayan na hindi totoo na kaya lang niya magsampa ng kaso sa kapwa-Aprikano niya. And good luck to her political career in her home state, pero not at the expense of Presidente Rodrigo Roa Duterte. This is now a political issue. Hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino sa June 30 of 2022. Hindi po natin alam kung ano nung magiging polisiya after 2022. Yan po ay bibigyan ng kasagutan kung sino man ang susunod na presidente ng Pilipinas. Nais ko pong ibigay ang rostrum ngayon doon sa inaakusuhan ni Prosecutor Bersuda
na pumapatay ng sibilyan dahil sila ay sibilyan ang namumuno ng institusyon ng kapulisan para sagutin. Totoo ba ang sinabi ng Bersuda na yan ng kapulisang Pilipino pumapatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan? Hayaan naman nating si General Eleazar ang sumagot niyan. Maraming salamat po.